Okay, tingin dito, tingin. Magandang umaga sa bawat isa. Good morning, class. Good morning, sir! Feeling ko nasa classroom ako ngayon. No? Kamusta yung daan ng bagyo sa atin? Okay naman ba? Wala namang naging lubog o anything na katulad na nakita natin sa TV na lumubog, wala naman. Tingin ko nasa maayos naman nandiyan ba kayo? So salamat yung nagdala ng notebook at saka ballpen, napalapakan nga natin ang Panginoon dyan. Susunod na araw siguro, tawag nito, pagbibigay ako ng regalo sa mga nagdala ng ballpen at notebook ngayong umaga para at least mag-jot down o magsulat sa lahat ng nakikita natin dito. No, para at least kahit paano, pag-uwi natin sa bahay, ay meron tayong pag-aaralan, meron tayong pagbubuklatan, meron tayong pag-uusapan. Kaya napakahalaga na nagdadala tayo ng notebook at ng ballpen. Amen. So, ngayon, mag-focus muna tayo sa ating pag-aaralan, mag-focus tayo dito, no? Kalimutan muna natin yung mga problema natin, ibigay natin kay Lord yung mga problema, kalimutan muna natin yung nasa tabi, nasa kaliwa, nasa kanan, mag-focus muna tayo sa ating pag-aaralan ngayong umaga. Sapagkat napakahalaga nito, sapagkat dito, masasalamin natin ang ating buhay kung hanggang saan. Kaya napakahalaga na ganitong klase na pag-aaral, at least ngayon pa lamang na paghahandaan na natin kung anong mangyayari sa kinabukasan. Sapagkat hindi natin alam. Natin muna. Sapagkat hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi natin kontrolado. Kaya nga mahalaga na masalabing natin, makita natin kung ano ang buhay na hinaharap natin. At least, kung sakaling dumating man yung mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan, alam natin tawag ito, kung saan tayo hahantong pagkatapos ng buhay na ito. Amen. Nandiyan ba kayo? Pamanalangin muna ako sandali. Pwede ba yun? Sige. Panginoon, narito po kaming muli. Kami lumalapit sa trono ng iyong biyaya. Humihingi, Panginoon, ng iyong pagsamo, Panginoon, ng iyong pagkilos. Hinihiling po namin ang iyong biyaya na kami samahan mo sa aming pong pag-aaral. Sa mga oras na ito, nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon ng muli mapag-aralan ng iyong mga salita. Ano man po, Panginoon, ang aming mga kasalanan sa aming mga puso, humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga nagawa. Panginoon, naisip, nasalita, nagawa, o anumang bagay na hindi naging kalugod-lugod sa iyo, patawad po, Panginoon. Hugasan niyo po kami ng banal mong dugo, Panginoon. At hayaan mo, O Diyos, ang ipagpapatawad ay igawad mo sa bawat isa at malaya namin matanggap ang mga biyaya na hinilalaan mo ngayong umaga sa amin. Salamat po, Ama. Patuloy niyo pong i-bless ang aming pag-aaral ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa pa, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. So itong pag-aaralan natin, no? Life is too short. Yan ang pag-aaralan natin ngayong umaga. Bakit natin ito gustong talakayin? Kasi sa Friday, anong meron sa Friday? Araw ng mga patay. Dahil pag-uusapan natin yan, kasi pupunta tayo doon doon sa araw na yon. Makikita natin doon sa mga lapida na pupuntahan natin, iba't ibang edad. No, kung kailan sila namatay. Sabi ng ibang mga religious section na kung saan yung iba hindi na pinapupunta yung kanilang hindi na nila pinapupunta yung ibang membro nila doon sa araw ng mga patay. No, pero tayo, malaya tayong pumunta doon. Bakit? Ang prinsipyo natin sa buhay, hindi tayo pumupunta sa mga patay, kundi pumupunta tayo para sa mga buhay. Amen? Para bigyan sila ng babala,
bigyan sila ng paalala at iparating ang mabuting balita para sa kanila. That's why kaya tayo pupunta sa araw na iyon sa ating hindi para doon sa patay, pupunta tayo doon para sa mga buhay, sa mga mag-anak na meron po tayo. Bakit yan ang tinalakay natin? Life is too short. Sapagkat yan po ang sinabi ng Biblia mula sa aklat ng awit. O, dito muna tingin, dito. Nasabi ng awit, o sa Job, no? Job chapter 14, verse 1 and 2. Anong sabi? Nagloko yata ang aking ano? Job? Yan. Ang sabi dyan, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. So si Job ang nagsabi, sabi niya, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Bakit kaya sinabi ni Job ito sa kanyang aklat? Sapagkat ang buhay natin punong-puno ng pakikibaka. Hindi naman laging masaya ang buhay. May mga pagkakataon din naman ang buhay ay dumadaan tayo doon sa tinatawag na rough road, no? O doon sa bato-bato, o doon sa tinatawag na bako-bakong buhay. Hindi naman laging masaya. Kundi, may mga pagkakataon sa buhay natin na talagang dumadaan tayo sa bako-bakong buhay. Kaya nga sabi niya, ang buhay ng tayo maikli lamang. Subalit punong-puno ito ng kahirapan. No? Punong-puno ito ng kahirapan sapagkat ang buhay natin ay hindi lamang puro masaya, hindi lamang puro sarap, kundi dumarating tayo sa buhay na tinatawag na bako-bako ng buhay. Kaya punong-puno siya ng kahirapan na kanyang pinagdadaanan. Sabi sa verse 2, tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta, nalalagas, na parang aninong nagdaraan, naglalaho, napaparang. Hindi tulad ng Diyos ang tao sa bulaklak. Di ba napakaganda ng bulaklak? Amen ba yun? Napakaganda ng bulaklak. No? Sabi ko nga, pag nakakakita na ako ng bulaklak, minsan nakakapunta ako sa isang lugar na parang bundok o parang matalahib. Tapos makikita mo iba't ibang klaseng bulaklak na makikita mo sa mga nadadaanan mo. Meron something within in your heart na parang napakaganda. No? Kaya nga nasasabi ko sa isip ko kapag nakakakita ako ng mga iba't ibang klase ng uri ng bulaklak, God is a God of color. God is a God of beauty. Napakaganda ng mga bulaklak na kung saan iba't ibang uri ng bulaklak na may nagsasabi sa kalooban mo. No? Napakaganda. Pero, sabi ng Bible, sabi ng Job, ang tao ay hindi tulad sa isang bulaklak. Napakaganda, namumukadkad. Sabi niya doon, nalalanta, nalalagas, parang animoy nagdaraan, naglalaho, at napaparang. Sabi diyan, namumukadkad, no? Ibig sabihin, sumasariwa, maganda. Pero, makikita mo sa pangalawa, nalalanta. Pinapakita lamang sa mga talatang ito, sinasabi ni Job, ang buhay ay hindi pabata. Amen ba yun? Ang buhay ay patanda. Ang buhay ay hindi pakinis ang balat, kundi ang buhay ng tao ay nalalanta, kumukunat, kumukulubot. Kahit paano paglutat tayo nang ilagay natin sa ating mukha, kahit anong pamahid para ang balat natin ay pagmukhang bata, hindi talaga natin yan maiiwasan dahil yan ay diniklara ng Panginoon na ang buhay ay patanda, hindi pabata. No? Kaya napakahalaga na makita natin, mamuni-muni natin na ang buhay pala natin dito sa lupa ay pansamantala lang. Meron talagang buhay na nakalaan para sa atin. Kaya mahalaga sa umagang ito, masalamin natin ang buhay kung anong buhay na meron po tayo. Dati ang buhay napakahaba. Balikan natin yung history ng Biblia na ang buhay dati napakahaba. No? Pabagal ang aking Sa panahon ng Old Testament, ang buhay natin mahaba. Sino sa Bible na nakakaalam?
Sino sa Bible ang mahabang na buhay na tao sa Biblia? Meron ba kayong idea kung sino? Sino? Wala? Walang idea kung sino? 50 pesos! Ang pinakamahabang na buhay, pagbibigyan ko ng tatlo. Una, si Matusalem. No? Basahin nyo na lang yan sa Bible. No? Sa Genesis 5:25-27. Mahaba kasi. Gusto ko lang kasi limitahan ang aking mga sinasabi para at least hindi siya masyadong okupahin ng aking ginagawang PowerPoint. So, titignan natin si Matusalem ang pinakamahabang na buhay ng tao sa panahon ng Biblia. Nabuhay siya ng ilang taon? Ilang taon? Ha? 1969. Nabuhay siya ng 969. Mababasa natin nga sa Genesis 5:25-27. Pangalawang nabuhay na tao, sino? Sino daw? Jared. Nabuhay siya ng ilang taon? 962. At mababasa natin yan sa Genesis 5, verse 5, Genesis 5:18-20. Mababasa natin yan. No, di ko na yun kasi habangan yan eh. Kung may mga Bible, maganda, pag nag-aaral tayo, maganda tinitingnan natin yan. Oo nga no, nabuhay nga siya, no, si Jared ng 962. O pangatlo, no, ang pinakamahabang nabuhay ng tao. Sino daw? Si Noe. Nabuhay siya ng ilan? 950. At mababasa natin na sa Genesis 28 and 29. So bakit natin ito sinasabi? Na kung saan ng mga panahon na yon, ang buhay mahaba. No? Ang buhay mahaba. Kaya nga, ng mga panahon na yon, siguro, sa panahon natin dito, puro chemical kasi kaya buhay natin umiikli. Pero ng mga buhay noon, mahaba. At bakit kaya mahaba yung buhay noon? May idea ba kayo? Bakit mahaba buhay noon? Kasi nga, bakit mahaba? Ano yung purpose? Ang purpose ng Panginoon, kung bakit pinahaba ng Diyos sa kanilang buhay, ang layunin niya, unang command kina Eva at Adan, humayo kayo at magpakarami. Kaya yun ang purpose ng Panginoon during that time kung bakit ang tao mahaba. At mapapansin natin ng mga panahon na yun, hindi masyadong nagkakakain na kung ano-ano. Kaya mahaba buhay ng tao. No? At ang purpose ng Panginoon ay paramihin nga ang tao sa sanlibutan. Kaya ang tao umahaba. Ngayon, overpopulated na tayo. Napakarami na. So ano yung sunod? No? Pinaikli ng Diyos ang buhay dahil sa makalaman na pagnanasa. No? Ang pinakamahaba, sino yung pinakamatagal na nabuhay? Sino yun? Sino? Si Matusalem. Nabuhay siya ng 969. No? Ang pangatlo ay si Noah. Nabuhay siya ng 950. Ngayon, pinekli ng Diyos yung buhay dahil naging makalaman na sila. Ibig sabihin, may pagnanasa na sila sa kanilang kapwa. No? Kumbaga, nauso na sa kanila yung tinatawag na rape. No? Doon wala pang rape ng mga panahon na yan. Wala pang batas ng mga panahon na yan. Pero nagiging makalaman na yung tao. Kaya ang tao, kaya ginawa ng Diyos, pinaikli ng Diyos ang kanilang buhay. Verse 1. O, sinong makakabasa? Sino makakabasa? Pwede bang basahin? Yung paborito ko doon, si Kate. Kate, pakibasa na. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahon iyon. Nagkaroon sila ng mga anak nila. So sabi dyan, napakarami na ng tao sa daigdig ng mga panahon na yon. No, napulpin nila yung utos ng Diyos kina Eva at Adan. Kaya dumami. Ngayon, sabi sa verse 2, sabi niya dyan, nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. So, dalawang gusto kong mapansin ninyo. Una, anak ng Diyos.
Pangalawa, anak ng tao. So sabi dyan, na makita ng anak ng Diyos, ang mga anak, ang mga babaeng anak ng tao. Sino kayo yung anak ng Diyos dyan na binabanggit? No? Ang anak ng Diyos, ang anak ng Diyos na binabanggit dyan, walang iba kundi yung mga anghel na sinasabi sa kanila during that time na sila'y mga anak ng Diyos. Kaya ginawa ng mga anghel na to, mga anak ng Diyos, bumaba sila sa lupa. Inasawa ang mga babae na anak ng tao. No? Bumaba sila. Kaya sa panahon nila, nabuhay yung tinatawag na taong malalaki. Ang tawag sa kanila, higante. Kaya kapag meron kayong nakitang 7-footer, 8-footer, 9-footer na tao, no? Mga lahi sila niyan ng mga anghel. Ang tawag sa kanila, Nephilim. No? Na inasawa nila yung mga tao. Kaya babasahin natin, pag-aaralan natin yung history na yan, ang ginawa sa mga anghel ng Diyos na yan, kinulong sila ng Diyos. No? Kinulong sila ng Diyos doon sa Tartarus, doon sa impyerno. Na darating ang araw, uuhuman sila ng Diyos, itatapos sila sa dagat-dagatang impyerno. Lahat ng bumabati yan na umasawa sa mga tao. So, anong ginawa ng Diyos? Dahil makalaman na sila, inasawa nila, anong ginawa nila? Sabi sa verse 5, basahin niyo. Sinabi ni Yahweh, hindi ko na, sino na nagsasalita? Sino nagsasalita? Sino po? Nag-aaral tayo. Sino? Sino nagsasabi? Sino nagsasabi? Sinabi ni Yahweh, so ibig sabihin, si Yahweh ang nagsasalita. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapaibahin tulad na mabuhay ng habang panahon ang tao. Hindi ko na pahintulutan na mabuhay ng mahaba ang tao. Ano daw? Ano sabi ng Diyos? Bakit pinababa ng tao? Sapagkat siya'y ano? Sapagkat siya'y makalaman. Dahil siya'y makalaman ngayon, hindi na lalampas ng 120 na taon ang kanyang buhay sa daigdig. Diba? Meron ba na alam nyo sa panahon natin ito na meron ng buhay ng more than 120? Meron ba? Sa panahon natin ito? Meron? Nag-search ba? Nagtanong ba kayo kay Google kung sino bang nabuhay ng more than 120 sa panahon natin ito? May nababalitaan ka na ba? Nailabas na ba niya sa Guinness World of Record na kung saan nabuhay siya ng 120 pataas? Meron ba? Wala. Dahil lang sinabi ng Diyos sa mga tao na ang tao ay mabubuhay na lamang sa 120 na mga panahon na yan. Dahil ang tao ay nabubuhay na sa laman. Ngayon, sa panahon natin ito, ang buhay natin ay paiksi ng paiksi. No? Ang buhay natin, tingnan natin sabi ng Biblia. No? Makikita natin sa Awit, chapter 19, verse 10. Ang sabi ng Bible, tingnan nyo. Ang buhay namin umaabot ng 70 taon. Ilan daw? Ilan? Ang buhay. Ilan ang buhay? 70. Singkad. Minsan naman 80. Kung kaming malakas, ngunit buong buhay namin ay puno-puno ng dusa at hirap, pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. No? Tama ba? Sangmaliwanag. So, noong mga panahon pala, si Moses po ang nagsasabi niyan, naka-experience nila na ang buhay nila umaabot na lang ng 70. At kapag sila'y malakas pa, nagiging 80. Hindi ba yung buhay natin hanggang dyan na lang? Na minsan umaabot? Kaya kapag umabot ka na ng 90, umabot ka na ng 100. Hallelujah! Blessing yun. Amen! Biyaya yun ng Diyos. Kapag umabot ka na nun. Ang balita ko pa nga sabi ko nga kapag umabot ka na ng 80, malalasap muna yung benepisyo ng gobyerno No?
na pag 80, makaka-receive ka ng 5,000. Pag 80 years old ka na. Kapag naging 85 ka na, makaka-receive ka uli ng 5,000. Kapag 90 ka na, tatanggap ka uli ng 5,000. Kapag 95 ka na, tatanggap ka uli ng 5,000. Ilan na yun? Ilan na? 20. Pagdating mo ng 100 years old ka na, makaka-receive ka mula sa gobyerno ng 100,000. Wow. Kaya lang, ang problema doon sa 100,000, hindi mo na pera pa to. Hindi mo na alam yung pera. Hindi mo na malalasap yung sarap ng buhay na meron kang 100,000. Hindi mo na malalasap yun kasi nga matandaan na. Ang makikinabang na lang doon yung mga apo, yung mga anak. No? Kaya nagbigay sila ng parang ng gobyerno sa atin dito sa bansang Pilipinas. Ano? Kaya nga tawag dito, bonus na lang kapag tayo umabot sa ganong klase ng edad. Pero ang tao ay umaabot na lamang sa 70 up to 80 years old ang buhay ng tao. Kaya kapag lumampas ba tayo dyan, hallelujah, biyaya na yan ng Panginoon. Kaya kami ni Pastor Boots, 20 years pa kami, o 30 years pa kami mabubuhay. No? Kaya lang, sabi ko nga, hindi mo alam ang buhay. Minsan, maraming mga surprises ang buhay eh. No? Hindi natin kontrolado ang buhay. Alam natin hanggang doon pa yung buhay natin. Pero sa paglakad ng ilang taon na yan, hindi mo alam kung ano ang mga nangyayari. Lalo na sa mga edad namin, lumalabas na ko. Nararamdaman na yung iba't ibang klaseng sakit sa katawan kasi tumatanda ka na. Minsan kapag nagiging matanda ka na, nagiging maselan na sa pagkain, hindi na basta-basta katulad ng dati. Kaya akala nila nagiging maselan ka, pero totoo nun, ayaw mo nang patulan kasi nga, magkakadiferensya ka. Ihingalin ka. No? Kaya nga, ang buhay natin, yan lang, paiksi ang buhay na meron po tayo. Kaya pag-isipan po natin, no? Pag-isipan natin yung buhay na meron po sa atin. Tayo pong lahat, no? Tayo pong lahat may kanya-kanya tayo 8 oras. Sabi ko nga rito sa tanong, saan natin ginagamit ang oras at panahon natin? No? Yung tanong, saan ba natin ginagamit yung oras? Yung panahon natin. Tulad na sabi ko, tayong lahat may kanya-kanya 8 oras o 24 oras. No? Meron bang nabubuhay na 25 hours? Wala. Lahat tayo may kanya-kanya tayong 24 hours a day. At tanong, paano natin ginugugol yung 24 oras na yan sa ating buhay? Saan natin ginugugol? No? Sabi doon sa Facebook, pina-spell yung Google. Pagdating doon sa gulo. No? Saan natin ginugugol? O saan natin na ginagamit yung oras at panahon natin? Tanungin natin ang sarili natin. Tingnan natin, pare-pares tayo dito. Depende lang paano mo ginagamit yung oras na binigay sa'yo, binigay sa atin ng Diyos. Una, 8 oras para matulog. Lahat naman tayo natutulog, ano? No, lahat tayo. May kanya-kanya tayo 8 oras matulog. Pangalawa, 8 oras para mag-aral o magtrabaho. No? Pare-parehas tayo dyan. Yung mga nag-aaral ng 8 oras. O minsan extension pa. Meron pa mga curriculum pa. Meron pa mga kung ano-ano. No? O kaya naman yung iba, trabaho. 8 oras yan. Yung iba nagtatrabaho 12 oras. No? May mga ganon. No? Pero yan ang standard eh. 8 oras para matulog, 8 oras para mag-aral, o kaya magtrabaho. Ito yung 8 oras na extra. Ano yun? Para sa pamilya mo, ang extra curriculum. Yung oras na yan,
paano natin ginagamit ito sa buhay natin. Ang buhay ba natin ginagamit natin yan sa pakipakinabang? O inuubos natin ang oras natin, no? Sa walang kwentang bagay. Ilang oras ba tayo manood ng TV? Hindi na uso TV ngayon, pastor. High-tech na ngayon, high-tech. No? High-tech na ngayon. Computer world na ngayon. No? Internet world na ngayon, pastor. Hindi na uso TV. No? Kaya hindi na kami masyadong nanonood ng TV ngayon. Ano na? YouTube, Google, Facebook. Ilang oras ang ginugugol natin sa tinatawag na paggamit ng gadget, pagbababad sa cellphone. Ilang oras kaya yan? Minsan magdaman. Kaya kung minsan tulog na, nakadilit na yung cellphone sa mukha. Nakakatulugan na sa sobrang natawa si siguro, hindi naman no? Nauubos yung oras na yan. Ilang kaya oras yun? Ilang oras kaya yung pagkikipagbabad natin sa mga katsokaran natin, sa mga best friend natin? Ilang oras kaya yung pagiging marites natin sa mga taong nasa paligid natin? Ilang oras kaya? No? So, paano natin ginagamit yun? No? Sabi ng Psalms, babasahin ko sa English. Sabi sa English ganito. Nag-pray si Moses. Ang sabi niya, teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Sabi niya ni Moses, Lord, turuan mo kami na gamitin yung aming oras, yung aming araw. Teach us, turuan mo kami kung paano magamit yung araw namin, yung oras namin sa mga araw na ito. Turuan mo kami. No? Ilang oras kaya tayong, bigyan ko muna to. Kumbaga sa buhay natin, no? Sinasabi pa natin yan, o kaya kung di man natin sinasabi, naisip pa natin yan, naalala ko nung ako'y bata. No? Meron akong tinatawag na pinoprogram ko yung sarili ko. Alam niyo yung program? Pinoprogram ko yung sarili ko. Meron akong tinatawag na daily activities. No? Meron akong tinatawag na daily planner, ang tawag ko doon. Daily planner. No? Ilang oras akong, halimbawa, 6 to 8 o alas 6, start devotion. No? 8 to 5, work. Ganyan. No? 5, ganito. No? Pupunta ako sa ganito. Kumbaga, ano po yan meron dito? Sign, hindi mabasa. No? Kumbaga, sabi diyan, no? Paano natin ginugugol yun? No? So, sabi ko nga bisan, natapos ko na yung magugas ng plato. Ganitong oras naman, magbawalis naman ako. No? Kumbaga, pinoprogram ko yung sarili ko na kung saan minamaximize ko yung mga oras na meron ako. No? Pinoprogram ko yung sa utak ko. Ganito, magsisimula akong magbugas ng plato. Pangalawa, maglilinis ng bahay. Kapag malinis ng bahay, magluluto ako. Pagkatapos kong magluto, kumain naman kami, maghuhugas ko din ng plato. O kaya naman ang gagawin ko, bago ako magsisimula, magbabasa muna ako. Paano natin pinoprogram yung oras natin sa buhay natin? Nag-iisip ba tayo ng gano'n? O basta na lang, dumaan na lang yung araw? No? O basta na lang dumaan na lang yung araw, wala man tayong anything ginawang magandang kabuluhan sa buhay na meron tayo. Kailangan, no? Gamitin yung araw, yung oras. No? Sabi nga, teach us to numbers our days. Turuan mo kami. Bakit daw? Sabi niya, that
that we may apply. Sabi nga natin, apply in our hearts unto wisdom. So yung gumagamit ng oras, meron daw wisdom. Yung gumagamit ng tama ng panahon para sa kanya, meron siyang wisdom. No? May wisdom. Ina-apply mo yun. Kaya kapag yung mga bagay na walang kakwenta-kwenta, time-consuming ang tawag doon. Inuubos mo lang yung oras mo sa walang kakwenta-kwentang bagay. Kapag nakita mo, kakausapin ako, wala akong oras eh. Ang dami kong ginagawa, wala akong oras. Pero kung pagpapatsi-patsiin mo yung oras talaga, magagawa mo lahat na gusto mong gawin. I-program mo lang sa sarili mo, sa sarili natin, kung anong gagawin natin sa buong maghapon ito. Amen. So, ayun. Ayun. Praise the Lord. Talampakan na natin ang Panginoon. Malapit na akong matapos. Kunti lang naman to eh. Gusto ko lang naman nasalamin yung buhay na meron tayo. Makita natin ang dapat natin makita. Okay. Okay natin. So, sabi dyan, pangatlo, at matatapos na ako, no? Tapos na ako. Gamitin natin ng makabuluhan yung oras natin, yung panahon na lumalakad sa atin. Gamitin natin ito ng tama. Pangatlo, sabi dito, tapos na ako. Gumawa ka ng makahulugang bagay sa iyong buhay. Gawin natin na makabuluhan yung buhay na meron tayo. Para sabi dyan, binibigyan mo ba ng oras at panahon ang pagbabasa ng Bible? Binibigyan ba natin ng oras yan? Sabi ko nga, may kanya-kanya tayong 24 oras. Pipili ka lang naman to, pero mas maganda yan umaga eh. Bakit umaga ko nasabi mas maganda? Kasi wala pang laman yung ulo natin eh. Fresh pa. Kaya mas maganda sa umaga, nagbasa ka ng Bible. Para kahit paano yung nabasa mo, no? Yung nabasa mo, magbibigay refreshment sa iyo. Na lahat ng buong maghapon mo, magiging maganda. Bakit? Kasi meron kang nabasa sa Bible. Nabibigyan kaya natin ng oras ang pagbabasa ng Bible. Nabibigyan ba natin ng oras yan? O baka wala na tayo, baka hindi natin nabibigyan ng oras. Eh, dami ko kasi ginagawa, kaya hindi ko na mabigyan ng oras, ng panahon. Dapat sa atin, no? Sabi ko nga eh, ako ho ay nag-iipon para pambili ng Bible. May mga pinamigay na tayong Bible doon sa Arayan, no? Binibigyan. Bakit? Kasi sinasabi natin sa kanila kung minsan, sabi ko nga, minsan umaasa na lang tayo doon sa preaching ng pastor. Minsan umaasa na lang tayo doon sa every Sunday na lang. No? Ibig sabihin, kapag hindi tayo nakadalo ng Sunday o hindi tayo nakadalo, ibig sabihin walang salita ng Diyos na nakapasok sa loob natin. Na ituro noon ni Pastor Boots na kung saan kailangan natin palubuin yung ating spiritual na pamumuhay. At isa sa mga paglago ng spiritual na pamumuhay ay yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kamusta yung devotion natin? Nagbabasa ka pa ba? Nagbabasa ka ba tayo ng Biblia? No? Kamusta? Kaya nga napakahalaga, sabi ko nga isa sa mga project ko na kung saan magbibigay ng mga Bible para kahit paano na wala man ako sa kanila, hindi man ako makarating sa kanila, hindi man ako makapagturo sa kanila, nandyan ang salita ng Diyos para pakainin nila ang kanilang spiritual na pamumuhay. Nandyan yung salita ng Diyos kahit paano meron silang gabay sa buhay na
dapat nilang lakaran sa buong maghapon na yun. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na tayong lahat ay magbasa ng salita ng Diyos. Sasabihin natin, Brother Robert, wala naman akong Bible eh. Di ako pinibigyan ng Bible. Ang tanong ko nga, may cellphone ba tayo? Yes, meron. O kung meron cellphone tayo, meron tinatawag na Play Store. No? Sa ating cellphone, Play Store. No? Pumunta ka doon sa Play Store, i-type mo, magandang balita, Biblia. Lalabas doon, napakarami. Pumili ka na lang, meron doon Kapampangan, Ilocano, Bisaya, English, Tagalog, o anumang klase uri ng Biblia hinahanap mo, nandoon. No? At kung talagang gusto natin magbasa ng salita ng Panginoon, baka naman nakalagay sa ating mga cellphone, Mobile Legend. No? Baka naman nakalagay sa cellphone natin, tawag nito? Color games. No. Puro games na lang, wala kang makitang Bible. Kaya mahalaga na gumawa tayo ng mga bagay na mabuti, yung mga araw, paano natin yung gugugulin yung oras natin. Brother Robert naman, maghapon ba ako magbabasa ng Bible? Hindi. Yung 8 oras, kukuha ka lang ng ilang minuto para basahin mo ang Bible. Yun ang tinatawag natin pagkain ng ating spiritual. Madalas natin itong naririnig, hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa ating pong mga labi. Kaya ini-encourage ko ang bawat isa na basahin ang Biblia. Huwag na natin hintayin pa na dumating ng Sunday, doon pa lang tayo kakain ng salita ng Diyos, doon pa lang tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo mismo ay magkaroon ng sariling kusa kung paano natin babasahin ang Biblia. I-encourage ko rin sa bawat isa ang pagbabasa ng Biblia. Simulan natin sa New Testament, sa aklat ni Juan. Doon natin simulan yung ating pagbabasa, no? Para mabasa natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kung ano. Kaya mahalaga yon. Kaya susunod na araw yan, magtatanong ako patungkol sa devotion. Alam niyo ba devotion? Alam niyo? Sino may alam na devotion? Sino? Walang alam ng devotion? O next, tuturo ka paano mag-devotion, paano magbabasa ng Bible. No? Tapos check natin, lahat ng gumagawa niya may reward. No? Ay, sarap naman, may reward. No? May reward, lahat. No? Kasi very good sila. Kung meron kayong reward dito sa lupa, may reward din sa heaven. No? Sarap nun, no? Meron ka na reward dito, meron ka reward sa heaven. Bakit? Kasi binabasa natin yung Bible. No? Saan natin ginugugol yung ating oras at panahon. Bigyan natin ng oras ang pagbabasa. Pangalawa, no? After mong magbasa, imbis na magkulong ka sa bahay, bigyan mo din ng oras. No? Bigyan mo din ng oras pag mag-fellowship ka sa iyong kaibigan, sa iyong kumare, sa iyong BFF, no? Sa iyong kaklase. Pag-usapan ninyo, no? Patungkol sa Panginoon. Brother Robert, ang hirap pasukin, ang hirap i-share eh. Ako lang mag-isa eh. No? Alam niyo, sabi ko nga eh, sisingit lang tayo kung paano natin i-share si Jesus sa ating kwentuhan. Masabi natin, mabuti ang Diyos, no? Buti na lang para nangyari. Kumbaga, bigyan natin ng oras yung pagbabahagi ng kabutihan ng Panginoon sa iba. Pag-usapan natin sa loob ng pamilya, sa labas ng pamilya. Bigyan natin ng oras yan ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon.
I-share natin sa mga kumare natin, kumpare. I-share natin sa mga klase natin. I-share natin sa opisina, sa katrabaho. I-share natin sa kapitbahay. I-share natin yan sa kamag-anak. I-share natin yung salita ng Panginoon. Sa 8 oras na yun, maglaan ka lang ng 1 oras o kalahating oras para lang may bahagi mo. Naka-experience ka na ba? Sabi ko nga, isa sa mga programa, halimbawa ako, ginagawa ko, no? Walang naman po na maitataas. Kundi si Jesus ang siyang maitataas. Monday to Friday, may activities. Nakita ko sa schedule ko, dito maluwag. Bibisitahin ko si ganito. No? Ganito ang oras, maluwag ako. Siguro pupuntahan ko ito. Gagawin ko ito. Nakuha niyo ba yung ibig ko sabihin? No? Nakaprogram ka na nakikita mo yung araw mo, dito di ako busy. No? Puntahan ko yung kaibigan ko. No? Pag-Bible study kami, baka sakali pwede kami mag-open ng Bible study. No? Pinoprogram po natin yun. Mga schedule yun sa buhay natin. No? Magamit natin ng tamang oras yung ating panahon, yung ating araw. Huwag natin ubusan sa mga bagay na walang kakwenta-kwenta. Bisan ilang oras din tayo nag-uubos ng usapan na walang kakwenta-kwenta, buhay ng mga buhay. Tawa pa tayo. Mas maganda, nakakapag-influence tayo, hindi yung tayo yung na-influensyahan, kundi tayo ang mag-influensya sa mga tao. Isa may mga nagyayaya sa akin, o tara, kunting ano lang. Kapag nakita ko yung mga kasama ko, tingin ko, hindi maganda. Mag-aalibay ako kasi lalamunin ako ron eh. Sabi ko, di ako pwede. May pupuntahan ako. Marami nagyayaya. Kaya nga yung oras natin, bigyan natin ng doon sa 8 oras na yun o doon sa 24 oras na yun, saan ka pwede mag-evangelize. Brother Robert, sige, hindi ka na marunong yung testimony mo lamang. I-share mo sa kapwa mo, sa kaibigan mo, sa kamag-anak mo, kung paano ka pinabot ng Panginoon, o kung paano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. O kaya, meron tayong mga trust dyan na pinamimigay. Magdala ka ng mga trust, mamigay ka na ng mga trust. Lalo na ngayon, November 1. Ang daming tao sa sementeryo, mamimigay ka ng trust. Isa yun Sabi ko nga sa asawa ko, binabog ka ba sa November 1? Punta tayo ng mamigay tayo ng trust. Sabi niya, ewan ko, di ko alam. Kasi sa amin, walang walang holiday. Kasi, matatandaan niyo natin Sabi ko, samahan mo ko. Mamigay tayo ng trust. No? Samantalahin natin yan habang maraming mga tao. Makita nila, masarili nila kanilang sarili. Yung kanilang buhay. Mamigay tayo ng mga trust. Samantalahin natin yun. Mga pagkakataon, ng mga oras. So yun po yung gusto kong iwan sa ating lahat. Bigyan natin ng oras na tayo makagawa ng mabuti. Ano sabi ng salita ng Diyos? Wala naman. Okay. Ephesians 5:16. Ano sabi? Pwede mo ba magbasa? Malabog po yung aking Trisha. Kala mo, di ko alam kung ano na. Ano sabi, Trisha? Doon yung mata ko, di makita. Gamitin ninyo ng utusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sa magkapuno ng kasamaan ng kasalukuyang panahon. Amen! Ang sabi diyan, gamitin ninyo. Kasi ninyo to, Sa lahat po na nandito, sa lahat ng nandito, paano natin ginagamit yung Bible at paano natin maunawaan yung sinasabi ng Biblia. Nakikita niyo yung mga highlights ko. Kaya ako, sinasabi ko yung mga bagay na to, walang naman na may tatas, kundi ang Panginoon. Doon sa aking maliit na opisina, siguro maliit lang yun Ganyan lang kalaki, yan. Kontrado na yan. Ganyan lang. No? Nandoon yun, yung Bible ko, meron akong doon na different kinds of color. No? Alam niyo yung color pencil?
No? Kapag alam kong maganda yung sinasabi, kinubuhitan ko yun, kinukulayan ko yung Bible ko. No? Kinukulayan ko yun. No? Ibig sabihin, pag kinulay ko magagandang mga gustong sabihin, kumbaga, kaya mong intindihin. Sabi dyan, gamitin ninyo. Kaya hina-highlights natin yung mga dapat sabihin. No? Bakit? Kasi, yun ang gusto niya iparating sa iyo ng Panginoon eh. Hindi natin binabasa yung Bible para lamang matapos. Hindi, dapat inuunawa din naman natin ang Biblia, kung ano ang kanyang sinasabi. Pangalawa, hindi lamang natin siya binabasa na parang comics, na parang pocketbook, inuunawa natin to. At pangatlo, sabi dito, hindi lamang natin siya inuunawa, kundi ina-apply din sa buhay natin. Tama ba? No? Hindi lamang sa inuunawa, kundi ina-apply mo rin yung salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya sabi niya, gamitin ninyo ng lubusan. Ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon. Kasi tinay ko ng mahirap. Yung aking laptop nagka-diferensya. Ginagawa ko kung ano kaya tumatagal. Kaya kung may mga kulang-kulang na tingnan niyo na lang sa Bible niyo para mas malinaw. Sabi niya, para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Gawin natin mabuti, malay mo. No? Yung kaibigan mo na palamuran. No? Nung pinahaginan mo ng kabutihan ng Panginoon, biglang nagbago. Sige nga, sasama na ako sa iyo. No? Bakit? Kasi ginamit natin yung ating oras, yung ating panahon sa paggawa ng mabuti. Bigyan natin ng oras yan. Hindi ubos-ubos kung saan-saan. Natatapos yung 24 oras na wala man lang nangyari. Kailangan mayroong mangyari within 24 hours na nabigyan natin ng kaluhuran ang Diyos sa ating buhay. Napangingin natin ang Diyos sa ating buhay itong maghapon ito. Nandiyan ba kayo? Napapangiti ba natin ang Diyos sa buong maghapon natin? Abi sa hindi po. At least siya, Pastor, honest naman. Totoo naman. Masarap naman ang sabi ng honest. Kailangan sa buong maghapon natin, napapangiti natin ang Diyos. O baka naman sa buong maghapon natin, hindi natin napangiti ang Diyos. Sinaktan natin ang kanyang kalooban. Sinugatan natin ang kanyang damdamin dahil hindi natin ginawa ng tama ang buong maghapon natin. Imbis na ibahagi ang salita ng Diyos, ang ginawa nakipag-away sa buong maghapon. Binura si kapitbahay, binura si BFF. Pinuno ng galit ang kanyang puso. Hindi na niya napangiti ang Diyos, kundi nasugatan pa niya ang Diyos ng kanyang mga bagay na ginawa maghapon. So kailangan itong maghapon na ito, makagawa tayo ng mga mabubuting bagay. Katulad nito, biro mo, dumating tayo dito, alas 9. Naglaan tayo ng 2 o 3 oras sa bahay para bahan. Tingin niyo ba nalugod ang Diyos sa ginawa natin ito? Tingin niyo ba nalugod ang Diyos? Andyan ba kayo? Opo. Bakit? Kasi 3 oras na namalagi ka sa bahay ng Diyos. Problema nga, nandito ka nga, pero ang isip mo nandun. Walang problema, nandito ka. Pero ang isip mo, isip natin, nasa malayo. No? Wala dito. Hindi wala rin. pero kapag tayo ay nakikinig, inuunawa, pinapapasok sa ating kalooban ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ito ay in-apply natin sa buhay. Hallelujah! Naniniwala ako, 101% nalugod ang Diyos. Natuwa ang Diyos. Ibang pa ng mga kapag ang Diyos ay natutuwa. Totoo.
Iba kapag ang Diyos ay nagagalak, natutuwa sa iyo. No? Kahit hindi ka humihingi, minsan pinagkakalong sa iyo ng Diyos. Di ba tayo, mga magulang, no? Mga magulang, di ba tayo minsan, kapag yung anak natin, kinagigiliwan natin, no? Yung anak natin, na kinagigiliwan natin, di ba? Parang, ay, bibili ko yung anak kong ganito. Kasi ang bait eh. Kasi lahat ng utos ko sinusunod eh. Kahit hindi ka humihingi, binibigyan mo. Bakit? Kasi natutuwa ka sa kanya. Napapasaya niya yung puso mo. Nandiyan ba kayo? No? Napapasaya niya yung puso mo kasi nga mabait ka. Mabait yung anak mo yun. No? Napapasaya, napapagiti niya ang yung puso. No? Gumagaan ang kalooban ng magulang. Ganon din ang Diyos. O minsan, kahit hindi ka humihingi, dahil pinagigiliwan ka ng Diyos, dahil napapangiti mo siya, kahit hindi mo inihingi, ibinibigay sa iyo ng Diyos. No? Kaya nga, dapat lagi natin napapangiti ang Diyos sa buhay natin upang tayo ay laging bukas ang bintana ng bintana ng Diyos sa langit. Kaya ano man ang hingin mo, hallelujah! Ano man ang hingin natin, no? Ibibigay ito ng Panginoon dahil natutuwa siya sa iyo. Natutuwa siya sa iyo. Kaya nga, mahalagang mapangiti natin ng Diyos. Gumawa ng mga bagay na mabubuti. Matatapos na ako. Sabi dyan, bilang pagsasara. Santiago chapter 4, verse 14. Dito tingin. Tapos na ako. Dito tingin. Santiago 4:14, ang sabi niya, hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumitaw, agad nawawala. Pag-isipan po ninyo ito, mga kapatid ko, pag-isipan po ninyo. Iiwan ko sa inyo ang mga tanong na yan sa buhay. Iiwan ko po sa inyo. Nawa, masalagin natin ang ating buhay. Ang sabi niya, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Uulitin ko. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Kapatid, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Bahalaga, dahil mangyari sa araw ng bukas, aalis tayo sa ibabaw ng mundo ito na meron tayong iniwan na legasiya sa ating buhay. Hindi man tayo maging sikat sa buong mundo, kahit sa kahit sa maliit na panahon, katiting na oras, katiting na panahon, na namalagi tayo dito sa lupa, at least nakapag-contribute tayo ng mabubuting bagay para sa ikaayos ng komunidad, ikaayos ng pamilya, ikaayos ng buhay, ikaayos ng mundo. Kahit sa maliit, no? Kahit sa maliit na kabutihan, nakapag-contribute tayo sa ibabaw ng mundo ito sapagkat hindi nga natin alam kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Matthew 5:21. Sa pagharap natin sa Panginoon, uusgahan tayo ng Diyos kung ano ang ginawa natin dito sa lupa. Gumawa ba tayo ng mabuti o yung buhay na pinahiram sa atin ng Panginoon? No? Yung buhay na pinahiram sa atin ng Panginoon ay basta ano na lang. Tawag nito, basta nagdaan na lang. Wala man tayong anything contribution ng pagbabago ng bansa, pagbabago ng mundo, pagbabago ng lipunan, pagbabago ng buhay ng tao, pagbabago ng pamilya. No? Lahat tayo husgahan. Minsan lang tayo dadaan sa ibabaw ng mundo ito. Samantalahin natin na gumawa ng mabuti. Samantalahin natin ang may bahagi ang mabuting balita.
Samantalahin natin na magliwanag ang ating buhay sa harapan ng mga tao. At kapag nagawa natin yon, hallelujah, ang recommendation ng Panginoon sa ating lahat, na ginawa yung kanyang duty, yung ginawa yung kanyang buhay na maayos, aharap tayo sa Panginoon. Sasabihin ng Panginoon, anak, kamusta yung buhay na ipinagkatiwala ko sa iyo? Anak, kamusta yung buhay na pinahiram ko sa iyo? Baka naman yung buhay na pinahiram ko sa iyo ay binaliwala mo. Ginamit mo sa kasamaan. Ginamit mo sa walang kwentang bagay. Anak, kamusta yung buhay na pinahiram ko sa iyo? Kapag naman ginawa natin kung ano ang mga bagay na makakapag-contribute na ikaayos ng mundo ito, kahit maliit lang yun, malaking bagay yun sa harapan ng Diyos. Ang sasabihin sa atin ng Diyos na ito. Sinabi sa kanya, Matthew 25:21. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Diba? Napasin niyo yung word na, naging tapat ka sa kaunting halaga. Naging tapat ka sa kaunting halaga. Ibig sabihin, kahit maliit lang yan, naging faithful tayo in doing the works of the ministry. Pastor, hindi ako marunong magsalita. Ano bang kakayahan na meron ka? Ano bang kakayahan na meron ka? Kahit maliit lang yan, kaya gumawa ng himala ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Si Moses, nakipag-bargain sa Panginoon. Inuutusan siya ng Diyos. Sabi ng Panginoon kay Moses, pumunta ka sa Paraon. No? Sabihin mo, pinadadala kita roon na palayain ang aking bayan. Anong sagot ni Moses? Ang sagot ni Moses, Lord, hindi mo ako marunong magsalita. Eto nga, ako. Buyoy ako. Hindi ba ako marunong magsalita? Ilagay natin sa konteksto ng ating buhay. Lord, hindi naman ako nag-aaral. Wala akong pinag-aaralan. Eto nga, hirap ako magsalita. Hindi ako marunong mag-communicate. Parang ganun. Yung barking natin sa Lord, eto nga lang, nahiyain ako eh. Hindi ko nga maibahagi salita, mahiyain ako eh. Ngayon, nasabi ng Panginoon, Moses, ano ba yung tangan mo? Ano ba yung nahawak-hawak mo? Sabi ng Panginoon kay Moses, Lord, simpleng kahoy, tungkol lang. Ito lang yung akin. No? Ito lang yung akin. Sabi ng Panginoon, bitawan mo. Binitawan, naging ahas. Sabi ng Panginoon, kunin mo. Kung kinuha, naging tungkol. Sige, yan ang gamitin mo. Pumunta ka ron. Pumunta ka ron. Ang gusto kong makita natin, kapatid ko, kung ano yung mga bagay na nasa iyo, nagtingin mo, maliit lang ang kakayahan. Pero hindi pala natin alam, yung maliit na bagay na yon sa buhay natin, yun pala gagamitin ng Diyos to create miracle. Nandyan ba kayo? Yung maliit na bagay na yun pala ang mag-create ng miracle! Na kung saan magpapabago ng buhay ng tao. Yung maliit na bagay na yun. Yan pala yun. Kaya walang excuse in serving the Lord. Hindi ako marunong, hindi ako nag-aaral, hindi ako marunong magsalita. Ang tanong ng Diyos, ano ba ang mga bagay na nasa iyo? Imposible pala ang mga bagay na nasa iyo. At kung anong bagay na nilagay ng Diyos na kahit maliit lang yan, ibigay
magmimilagro ang Diyos. Si David, bakit kaya niya napatumba si Goliath? Ano ang nasa kanya? Anong meron sa kanya maliban ng Diyos? Yung simpleng slingshot. Yung kanyang talento sa pagiging pagtitiragon. Yun ang ginamit ng Diyos para umangat ang buhay. Yun ang ginamit ng Diyos para makawala siya sa kanyang kinalalagyan at maging magandang kanyang kahinatnan sa kinabukasan niya. Alam natin, after niya nakapagsak si Goliath, naging army siya ni Haring Saul. After na naging army siya ni Haring Saul, pagkatapos nun, naging hari siya. Anong stepping stone ni David? Mula doon sa slingshot. Mula doon sa tiragon. Kaya kung ano ba yung talento na yan na meron ka, pagyapunin mo, ibigay mo yan sa Diyos. Ang Diyos ay gagawa ng himala. Palalawain ng Panginoon. Dahil dyan, ibibless ka ng Panginoon. Kaya sabi niyan, naging tapat ka sa kaunting halaga. Sabi ng Panginoon, halika, mabuting lingkod. O, sabi niya, sinabi sa kanya ng Panginoon naman, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa maliit na kakayahan. Kapatid ko, iiwan ko sa bawat isa. Ito. Samantalahin natin yung pagkakataon ito. Mahal na araw. Meron dyan dito sa dito sa ba yung pinakamalapit na cemetery dyan? Meron pong mga trucks. Mamigay po tayo. Mamigay. Para kahit papaano, ay parating natin yung mabuting balita sa kanila. Amen ba yun? Amen. Life is too short. Ang buhay ay napakaitim. Samantalahin natin makagawa ng tayo po ngayon. Hallelujah! Amang banal na sumasalangit, patuloy po namin, Panginoon, kami nagpapasalamat sa mga salita na aming narinig ngayon. Nawa, O Diyos, ang mga bagay na aming narinig ay hindi lamang basta narinig. Bagkus ito, Panginoon, ay maitanim sa pinakamatabang bahagi ng aming pong mga puso. I pray in Jesus' name, mag-manifest yung salita mo na makapagbahagi kami ng mabubuting bagay sa aming mundong ginagalawan. Makapag-contribute kami ng mga mabubuting bagay na makakaayos ng buhay, makakaayos ng komunidad, makakaayos ng aming pamilya, makapag-contribute kami kahit sa maliit na bagay na nasa ating Panginoon. Lord, sa iyo po pinagkakatiwala ang lahat ng aming gagawin sa aming pong mga buhay. Mag-revolutionize sa aming mga puso ang hatikan nito na makagawa kami ng mabuti sa aming pong kapwa. I pray in Jesus' name, Lord God, sino man po, Panginoon, na panghihinaan ng loob, let the strength of Jehovah be released upon their lives in the name of Jesus. Maraming po salamat. Pagpalain mo ang aking mga kapatid, ano man po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan sa buhay. Lord God, in Jesus' name, continue to release the blessing. Yung mga may negosyo, increase, Lord God, the blessing, Lord. Increase ang negosyo, Panginoon. More blessing to come. At sino mang may sakit karamdaman, let your healing touch manifest, Lord, sa buhay ng aking mga kapatid, Lord God. At sa mga naritong mga kabataan, nawa, in Jesus' name, huwag mamatay yung mga pangarap na nilagay mo sa kanilang mga puso, na sila'y makatapos sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon. Salamat po, in the name above every name, in the name of Jesus, sa iyo lahat ng papuri, karangalan, kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen.